Sabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Itong mga paayuda ng presidente, itong mga ngayon, itong pagtataas ng nirereklamo ng employers sa sobrang taas, no? Na 85 pesos po ng dagdag sa minimum wage from NCR, ito ho ay mga resulta na ng mga survey na ito para ho magkaroon ng pogi points ika nga ang presidente. Yung ginamit pong salita, Ted, yung pogi points, no? Ang problem kasi sa pogi points, masosustain ba yan? No? Kasi mas mararamdaman ng tao at hindi siya magiging pogi points lamang, magiging tunay na tulong o tunay na pagbabago sa sitwasyon nating mga kababayan kung sustained itong mga efforts na to. Alam naman natin mga kadonatics na si Ivana Alawi ay bumisita sa burol ng Move It Rider. Sobrang nakakalungkot. At ito ay binisita ni Ivana Alawi. Disclaimer lang, it's not because I make video patungkol kay Ivana Alawi, I like her content na. No. Natuwa lang ako dito mga kadonatics sa reaksyon ni Auntie Claire. Kung totoo ito ito kasing kumakalat ngayon mga kadonatics na nakakatuwa. Before natin basahin itong at bigyan natin ng maikling komento ang sinabi ni Auntie Claire, panoorin mo muna natin itong mga kadonatics. Very very short. Ayan. Okay. Okay. 25 seconds, 20 seconds. Okay. Mukhang love na love ng bata si Ivan Ivansky dito Alright. At saka ito pa. Ayan. Siguro mga kadonatics, nakita din to ni Claire Castro na nako, bakit hindi ganito pag si BBM ang lumalabas sa public? Bakit itong si Ivana o ganyan mga kadonatics, sobra di ba? Kaya suyang-suya talaga si Auntie Claire. Alright. At ito yung kumakalat ngayon sa social media mga kadonatics, ang reaksyon ni Auntie Claire, okay? Ayan. Wala akong problema sa pagtulong mo, pero kunting respeto naman, iha. Gawain yan ng Pangulo, huwag mo sanang pangunahan. Ay, nako mga kadonatics. What do you think? Anong masasabi nyo dito mga kadonatics sa komento ni Auntie Claire? Kaya nga sabi nila mga kadonatics, wala talagang paglalagyan yung jealousy. Kahit anong oras, kahit saan. Nako mga kadonatics, napakatinding kasalanan to, itong jealousy. Anyway, ang mga comments kasi, sinasabi nila mga kadonatics, ayan, binisita na ni Alawi kasi pulpul naman yung presidente. Walang ginagawa. Kaya siguro, mga kadonatics, ay napalabas ng statement si Auntie Claire ng ganito. What do you think? Comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. At eto, isang interview. Bago lang, tinanong kasi si Auntie Claire dito ng isang journalist mga kadonatics kung bakit nagre-resign ang executive secretary ni Marcos. Sabi niya, ito na lang panoorin natin mga kadonatics kasi mas matindi yung reaction ng journalist dito Kaya nasupalpal talaga masyado si Auntie Claire dito mga kadonatics. Ayan. Sinabi nga po natin, pabayaan na po natin. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan. The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sino ang kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation.
Napikon. Napikon dito mga kadunatics, Auntie Claire. Paano ba naman pag sobrang direct at makatotohanan na mga tanong mga kadunatics? Itong si Claire Castro, ang sinasagot niya palagi na hindi ko alam. Yung bang mga tanong mga kadunatics na ay alam mo, may katotohanan talaga, nahihirapan si Auntie Claire sumagot sa mga ganito. Bakit kaya? Kasi mga kadunatics, lahat ng lumalabas sa dila nitong attack dog na to, puros kasinungalingan mga kadunatics. Kaya nahihirapan sa katotohanan. You agree? Comment down below. Kakahiya talaga. Ayun. Na real talk ng isang journalist mga kadunatics. Bakit ka mag-ayaw-ayaw? Anong silbi mo dyan? Kung di mo alam ang mga nangyayari, spokesperson ka nga, di ba? Itinalaga ka. Kasi sa mga nangyayaring updates dyan sa loob ng Malacanang, dapat maibahagi mo yan sa publiko. Bakit mukhang tinatago yung katotohanan? Spokesperson ka for what? Para sa kasinungalingan? Ay wala mga kadunatics. Ganyan ang nangyayari ngayon. Di ba? Panoorin na lang natin kung bakit. Okay? Sobrang baba ng rating ni BBM. Yan. Dahil sa mga kalokohan nila mga kadunatics, sinabi ko na noon mga kadunatics na ayaw ko nang manood sa DJ at DJ Chacha at ni Ted Filon. But ito ay patungkol naman kay BBM. Okay? Let's forget about them. Makinig na lang tayo sa isang analyst na inalisan niya mga kadunatics kung bakit ganito si BBM. Okay? Habang si Inday Sara Duterte, kung hindi nagstay sa kanyang level, tumataas. Panoorin natin. Una natin, ang sinasabi po dito, bumaba sa 34% ang trust rating ng Pangulo habang si VP Sara Duterte po nananatili po sa 57% ang trust rating. lakas. Ano po pinakamahalagang mensahe nitong latest survey po ng SWS na kinomission po ng Stratbase? Kami kasi, Chacha, sa Statbase, we've been tracking trust rating ng mga namumuno sa ating bansa for the past 2 decades already. Kasi kung walang pagtitiwala, ang sambayanan, mahirap makitang nagpe-perform ang ating mga taga-gobyerno. Yan na. Ang Walang tiwala. nagpapakita nito ay hindi maganda ang pagtingin ng ating mga kababayan, lalo-lalo na 45% ang mababa ang pagtitiwala sa Pangulo. At ito ay Kawawa naman. Tapos sinasabi ng spokesperson na hindi natutulog sa pagtatrabaho itong si BBM. Ay nako. feeling ko ang roots nito ay yung talagang kahirapan ng buhay ngayon. Mataas ang presyo ng bilihin, ang trabaho ay kulang para sa iba, ang kita or income ay hindi naman tumataas din. Of course, karamihan dito ay hindi dahil kasalanan ng Pangulo, dahil there are external factors, but sa taong bayan, wala silang dapat pagtingnan na ikaw ba ang aming Pangulo ang nagsisilbi para harapin tong mga problema namin, no? That's one, no? Kaya siguro bumababa ang pagtingin dito, no? Kasi last year, exactly this period last year, right after the 2025 election, naka-recover ang ating Pangulo. It went down during the election period, but it went up to 48%. Nakita kong issue lamang doon ay napababa niya yung presyo ng bilihin ng lalo-lalo na sa bigas at sa pagkain. Baka sana, sabi ko nga is, maging wake-up call ito para harapin yung key economic concern ng taong bayan, no? Which is that issue sa kanila yan. And on one hand, alam naman natin yung namamayanin pa rin yung issue ng korupsyon na inumpisahan ng Pangulo nung nilabas niya nung Hulyo last year, yung issue ng flood control. Nais ng ating mga kababayan din na may panagutin yung dapat mga nagkasala. Wake up call do mga kadonatics. Kailan pa yan mo wake up na hindi naman yan natutulog? Walang wake up call dito mga kadonatics. Paano mo gisingin yung gising na? Well, anyway, talagang mga kadonatics, ganun ang nangyayari ngayon. Biruin nyo ha, 7 million na pamilya, okay, makakatanggap ng tig 2,000 pesos. Biruin mo mga kadonatics, i-times mo yan, 2,000 times 7 million, 14 billion pesos yan mga kadonatics. Kung yung halaga na yan, ginawang, isang malaking proyekto ng gobyerno, okay?
Nako, yung long-term effect mga kadonatics ay talagang maraming makakabenepisyo. Oh, pastilan. 7 million, 2,000 pesos every family mga kadonatics. Piruin nyo, yung 2,000 na yan, siguro pagkatanggap ng pera na yan mga kadonatics, Jollibee lang yan, isang araw, ubos na. Tapos, nga na mga kadonatics, talagang totoo yung sinabi ni Tatay Digong na ayuda gobyerno talaga. Ha? This administration, Band-Aid solution mga kadonatics. Lahat na lang, bina-Band-Aid. Instead na medication ang ginagawa or ang binibili. Okay? Iba-Band-Aid mo mga kadonatics, yung sugat andun pa rin. Pero, pag medicine, talagang mawala mga kadonatics. Ganyan ang estilo ni Bongbong Marcos. At akala niya, by doing that, okay na, maiibsan na yung lungkot ng taong bayan. Ano tayo mga manul? Ano tayo mga inosente? Ha? 2,000? Okay na? Hay nako. Nakaka-imbier na talaga mga kadonatics. At eto pa, may kapitbahay kami na ayaw nang magtrabaho mga kadonatics. Bakit? Anong rason? Dahil tumatanggap sila ng four-fifths. So, 3 sila mga kadonatics. Okay? 3 pamilya. Nasa iisang bahay. 12,000 yan mga kadonatics. Tag 4-4 kasi 12,000. Sa tingin nila okay na to. Bumili lang ng baboy mga kadonatics tapos okay na. Hindi na nagtatrabaho. Sobrang tamad. Nagiging tamad yung tao mga kadonatics dahil sa mga ganyang programa. Ano ngayon? Nga talaga pag mawala yan, hindi na marunong kung anong gawin mga kadonatics para makapera. So, ang gagawin yan, magnakaw, krimen, pastilan, kawawa ang Pilipinas. Wala talaga itong si Bongbong Marcos. Sa flood control. Oo. Professor, 1,200 yung respondents dito po sa survey na ito. Ano po ba ito? Across the Philippines po yung ginawa na survey? This is across the Philippines, across demographic. That means kung gaano kadami tayong kababaihan, kalalakihan, hinatian, ganun din yung across the Philippines. That means ang karamihan ng respondents ay yung sa pinakamadaming lugar, which is Luzon, kasama dyan ng NCR, pangalawa, Mindanao, Visayas, no? At hinati-hati yan sa iba't ibang mga lugar. Tapos face-to-face, that means talaga in-interview, in-robe yung ating mga respondents, ating mga kababayan, no? Para makita talaga yung pagtingin nila ukol sa issue ng pagtitiwala sa Pangulo at sa Vice Presidente. Sir, nagbabalanse ho ba kayo sa SWS? I'm sorry, sa inyo pong sa strat-based ba? Kasi kung ibabalanse natin yung trust at saka doon sa little trust, no, lumalabas po negative 11 si Presidente habang si VP Sara plus 30. Yun ang talagang initial report sa amin ng social weather station, yung negative, no? Ako lang ay ang tinitingnan lang namin palagi, so of course yan ang pananaw ng SWS, but from strat-based, as we read the data, we like to focus on ano ba yung nagtitiwala na hindi nagtitiwala lamang, yung actual number, para wag malito yung mga kababayan natin. Opo. Well, mga kadonatics, you know what? Nagiging proud pa yung iba ngayon eh. Kasi umangat daw si BBM from negative 15 to negative 7. Ay, naku, mga loyalista nga talaga. Kasi nga, sir, di ba ho supposed to be guide ito ng leadership, guide ito ng mga taong gobyerno, di po ba? Yan ang maganda sa survey. Dito ay mapapakita sa ating mga liderato na ano bang pagtingin ng taong bayan sa kanilang performance, and in this case specifically, pinagkakatiwalaan ba namin kayo? Kasi po doon sa website po ng SWS, wala pa po yung detalye dito eh. Ito ho lamang yung mismo lang po yung isang page lang po ito ng awareness at trust ratings, ano. Wala pa po yung bawat Luzon, Visayas, Mindanao at saka yung mga point issues. Dito ho ba sa trust na ito, bakit po little trust ang ibinigay po na bakit po little trust ang nakaraming Pilipino? Ano bang mga issues nila, pangunahing issues? Meron ho bang ganung identification po, Sir Dindo? Siguro lalabas siya sa ibang katanungan ng SWS that we are not yet allowed to divulge. Because data nila yon, which is karamihan, lalo na if i-compare natin yung previous quarter nila, Ted, which is
tumataas ang kahirapan, yung kahirapan pa natin ay food poverty. No? So kasama dyan yung hunger, kasama din dyan yung pagkawala ng trabaho. No? Yung joblessness survey nila. Kaya nga sabi ko kanina, but I cannot quote data dahil hindi pa naman pinapakita ng social weather station yan Okay. sa atin lahat, ay yung mga key economic concern na pang-araw-araw sa buhayan ng taong bayan. Yan ang sa tingin ko naghihila pababa. At Opo. saka dagdag pa rin natin yung issue ng corruption. No? Dahil tumaas ang corruption sa mga pag-aaral ng SWS in their previous quarters. Oo, meaning tumaas na sa halip po na mabawasan, lalo pang lumala. Hindi naman lumala yung pananaw nila na walang nangyayari pa. Ito ay tumaas. Oo. Kaya Ay, lumala talaga. Yun kasi talaga ang nakita natin ang tamang pagtaas word. ito the last 2 quarters of last year. No? So magandang tingnan natin kung may data ang SWS and those things. Pero sa ibang pag-aaral, lumalabas na naandyan pa rin on top of mind of people after the economic concerns nila. Opo. Ito ho kasi ay ginanap po na na survey para po sa buwan ng June 2026 lamang, Sir Dindo, right? Okay, June. Yes, para Opo, sa pagtatapos ng second quarter Opo, ng taong ito. ng June bago magsimula yung actual na impeachment trial, no? Yes. Okay, opo. Para hindi pa na may measure yung impeachment. Kaya nga, if you've noticed, steady ang numero ni Sara at siya ang steady, pero alam naman natin nung nag-umpisa rin yung initial hearing sa House of Representatives noong 2024, nakita natin ang pagbaba. Kaya naisa yung pakita yung 15, yung historical bumaba siya ng 2024 ng 15% nung iniimbestiga siya ng House of Representatives. So kung actual na mag-uumpisa na itong impeachment, magbabago o may epekto yan sa numero ng ating Vice Presidente. Okay, so pero kumbaga kahit na bumaba siya, pero hindi pa siya nasasadlak sa negative, no? Hindi pa. Mm-mm. Doon sa net trust rating na binabanggit mo. Opo, hindi pa siya bumabagsak nga doon sa pag binalansi mo, nagne-negative. As a social scientist, Sir Dindo, paano natin ito dapat pong isipin na si VP Sara mataas pa rin ang kanyang trust ratings kahit na yung mga ilang survey firms naman nagsasabi na halos 74% ng mga Pilipino gusto na humarap siya sa impeachment trial. Pero may relasyon yan. Kasi kahit kami, through Social Weather Station said, a year ago, nasa 80% din kami nun. Nang gusto. Kasi ang ibig sabihin nun ay, ang tingin ng taong bayan, kailangan harapin ang mga akusasyon laban kay VP Sara ni Sara mismo. It is what we remember a year ago. Ito dapat yung mag-uumpisa na hearing. Ngayon, hindi namin pinag-aralan yan kasi may iba na nag-aaral ng mga bagay na yan. Ngunit, ako'y naniniwala na may ganong sektor ng ating lipunan na naniniwala na harapin, depensahan kung kailangan niya depensahan, pero dapat yung panagutin kung kailangan panagutin siya. Kasi yung nakikita namin, yung undecided side yung itatawag nating distrust kay or little trust kay VP Sara, yung 27%. May pag-aaral kami sa ibang buwan yun at hindi through sa weather station. Ang 27% distrust sa kanya ay maaring nauugat sa impeachment issues against her, especially on the corruption. Okay. Sige sir, so ikanin nyo, ito ho ay guide para ho sa mga nanunungkulan. Yan. Opo. Pero sir, kasi ngayon magsusona si Presidente. Yung 74 na sinasabi na gustong humarap daw si Inday Sara Duterte sa impeachment case, mga kadonatics, I think that was all lie. 74% nagsasabi na talagang haharap si Inday Sara. Bakit lie, mga kadonatics? Lahat, sobrang taas ng rating ni Inday Sara Duterte. Yung trust rating niya, nagsasabi na maganda yung ginagawa niya. Tapos sasabihin natin in the other side na dapat humarap si Inday Sara Duterte. No! Kasi naniniwala sila na mataas yung trust rating ni Inday Sara Duterte, mga kadonatics, kasi naniniwala yung mga tao, okay,
karamihan na ang ginagawa ng administrasyon at ng Kongreso ay pinopolitika lang nila si Inday Sara Duterte panggigipit. Kaya nga, layo mga kadonatics, kaya wala namang naniniwala na dapat siyang humarap. Ang gusto nga natin, magtatrabaho si Inday Sara Duterte at pabayaan na yung impeachment case. Alam nyo, mahirap kasi na, mataas masyado si Inday Sara Duterte. Baka di pwede yung, mahirap kasi na puro na lang positive mga kadonatics kay Inday Sara Duterte, while ang administrasyon ay puro negative. At least mga kadonatics, babaan yan nila ng konti. Kahit ang totoo, kung pagbabasehan yung mga Calles survey na walang edit-edit talaga, sobrang layo ng agwat ni Inday Sara Duterte. Sa trust rating mga kadonatics, sobrang layo. Kaya may pagkalay pa rin to eh. Kahit ganito yung outcome mga kadonatics, kahit lies yung outcome nila, mataas pa rin si Inday Sara Duterte. Hindi naman nila pababain yan mga kadonatics at gawing negative kasi malalaman yan ng taong bayan. Di po ba? Ngayong Monday. And ito hong survey ninyo ay ginawa nito pong last week halos ng June. Ako naniniwala ang marami na may sarili namang survey ang Malacanang, di ba? Kasi nga they can really afford it, no? To guide them also. Yes. Itong mga paayuda ng presidente, itong mga ngayon, itong pagtataas ng nirereklamo ng employers sa sobrang taas, no? Na 85 pesos po ng dagdag sa minimum wage from NCR. Ito ay mga resulta na ng mga survey na ito para magkaroon ng pogi points ika nga ang presidente? Yung ginamit mong salita, Ted, yung pogi points, no? Ang problem kasi sa pogi points, masosustain ba yan? No? Kasi mas mararamdaman ng tao at hindi siya magiging pogi points lamang, magiging tunay na tulong o tunay na pagbabago sa sitwasyon nating mga kababayan kung sustained itong mga efforts na to. But of course, may effect yan, lalo yung wages. No? Kasi ang hinahanap naman ng tao ay trabaho. Baka naman dahil sa wages, wage increase, mawalan ng trabaho. Yun ang pogi points lang talaga mga kadonatics. problema rin natin. No? Kasi may mabawasan ng mga trabahador o may bawasan ng trabaho kasi nga tumaas ang wages. So, kailangan natin i-balance yan. Pero sa akin, pinaka-importante ay yung presyo ng bilihin. Opo. Yung inflation nga din po, na pangunahing issue. So ito pong SONA niya sa Monday, may effect ba ito sa eventually po sa mga masusunod po na survey? Sa usapin po ng, di ba, from the mahiya naman kayo, malamang magre-report siya kung sino mga nakakulong, napakulong, kaya mga iniimbestigahan, etc. Meron bang ganun yon na puntos naman sa mga sasabihin ng presidente dito sa usapin ng corruption particularly? We are hopeful na ang SONA ng Pangulo ay haharapin itong mga issue sa kanya at paano niya mapapalakas ulit yung tinatawag natin political capital, yung suporta ng taong bayan. Sabi ko, maganda yung pag-angat exactly a year ago, noong June 2025, nung hinarap nila yung issue ng presyo ng bilihin. Pero ngayon, dapat harapin ekonomiya at governance issue. No? Yan ang dapat harapin. At sana gamitin yung SONA para mailatag ng Pangulo. Nasaan ba tayo? Ano ba ang direksyon natin under his leadership? At tayo magtiwala ulit sa kanya. May tiwala pa ba? Wala nang oras. Ilang taon na lang mga kadonatics? 2. Wala na. Hindi na nga nagdadalawang taon mga kadonatics. Kaya never niya nang ma-restore yung dignity at yung reputasyon ng isang Marcos mga kadonatics. Binigyan siya ng tsansa. One chance. Okay? Para buhayin yung mga negative perspective patungkol sa kanila, pero hindi niya minaximize mga kadonatics. Anong nangyari ngayon? Mas pinalala niya yung sitwasyon. Okay, sige po. Kami po'y kasama ninyo sa mag-aantabay po, no? Comment down below at babasahin natin yan. Sobrang lala. Kaya doble kayod si Marcos ngayon eh. Malapit na yung SONA, yung pamimigay niya mga kadonatics, at least may ma-report siya. Ganyan katindi, di ba? Yung malayo pa, anong ginagawa niyo mga kadonatics? Wala. Ngayon, grabe pamudmod ng pera. Sobra, di ba? Klaro talaga yung pattern, napaka-obvious mga kadonatics. Anyway, thank you so much and God bless you. Ingat palagi.
Bye-bye.